Nanalo ang Magnolia Chicken Templados kontra Terra Firma kagabi pero nakita natin na sila ay hirap na hirap talaga. At kung ano man ang mangyari ngayong season na ito, mukhang kinakailangan nila ng revamp. At sa tingin ko mukhang ang unang-una dyan gawin ay kailangan nilang kumuha ng mga additional na scorer at big men. Maganda nilaro ni Rafi Rivis kagabi pero hindi po pwedeng sa kanya aasa ang Magnolia ng mga puntos. At sa tingin ko, isa nilang pwedeng kunin dyan ay itong si Jeyo Ambohot. Si Jeyo Ambohot ay isang 6'7 wingman na may 3-point shot. At alam na natin kung gaano ka-importante 3-point shot ngayon, hindi lang sa laro sa PBA kung hindi maski na sa NBA. Nakita natin ang ginagawa ng San Miguel ngayon. Pinaligiran si Junmar Fajardo ng mga 3-point shooter at ano nangyari? Tambak yung mga kalaban nila. Wala pang talo ang San Miguel dito sa elimination round at sila nagkampiyon ng Commissioner's Cup. Kaya sa tingin ko ganyan ang ginagawa ngayon at yan ang importante. Kaya nakita natin na ito si Jeyo Ambohot, yung potential niyan talaga ay mawawala na. Ay makikita rather kung malipat siya sa Magnolia dahil parang dito sa Converge hindi siya masyadong nagagamit. At isipin natin, sa ngayon sa Converge ang ginagamit kasi nilang stretch 4 ay ito si Brian Santos. Kapag si Justin Baltasar ay na-draft na ng Converge, lalong mawawala ng playing time ito si Jeyo Ambohot. Dahil ang magiging konsentrasyon nila syempre ay kay Baltasar at kay Justin Arana. Plus itong scorers nila na si Shawnee Winston at Alex Stockton at of course ito nga si Brian Santos. So mukhang mawawalan talaga ng lugar dyan si Jeyo Ambohot kaya sa tingin ko babagay siya sa Magnolia at ang pwedeng maging kapalit ay si Rome De La Rosa. Hindi naman masasabing one-sided yan trade na yan dahil sa totoo lang mas mahaba pa playing time ni De La Rosa kumpara dito kay Ambohot. Kaya sa tingin ko sa ganyang usapan papayag naman itong Converge dahil sa totoo lang hindi naman sila madulugi kung ganyan nagagawing offer na trade ito si Coach Vic Tolero. Ang balita naman natin ngayon tungkol dito sa nangyayari sa TNT Tropang Giga ay baka kunin nila itong si Tyrus Hill. Si Tyrus Hill ngayon ay naglalaro dito sa Blackwater Bossing at maganda naman ang pinapakita. At parang ito raw ngayon ang gustong kunin ng TNT Tropang Giga para mapalakas yung kanilang lineup. Sa kasalukuyan itong TNT ay medyo nahihirapan, kitang-kita natin yan. At dito pa lamang nga sa Converge Fiber Exercise natalo na sila. At mukhang naghahanap si Coach Chot Reyes ng athletic na wingman na makatutulong sa kanilang depensa. Sa ngayon ito si Tyrus Hill ay isa doon sa mga kinukonsidera daw na magpapalakas dito sa lineup ni Coach Chot Reyes para naman sila ay makasabay na dito sa San Miguel at sa iba pa. Siyempre si Tyrus Hill hindi lang naman siya ang aasahan ng TNT pero siya ay kinukonsidera na isang magaling na complementary player na siyang magagamit ni Coach Chot Reyes. Sa ngayon pwede rin natin tignan yung posibilidad na itong TNT Tropang Giga ay magdagdag pa ng ibang players. Kung sakaling si Tyrus Hill ay kukunin nila mula sa Blackwater, pwede na yung mga bench players nila ang kapalit dahil hindi naman starter ito si Tyrus Hill. Kaya sa tingin ko hindi magkakaroon ng problema kung siya ay gustong kunin ng management ng TNT. Sa ngayon kasi bukod dito kay Tyrus Hill, tinitignan din daw ng TNT yung isa pang player ng Blackwater at ang tinutukoy natin siyempre si Christian David. Parang ang gusto raw ng TNT ay magkaroon sila ng sabay na Christian David at Calvin Optana dito sa kanilang front court. At kung yan ay mangyari, magbibigyan natin ng posibilidad na yung TNT ang maging isa ng regular playoff at championship contender. Kung sakaling ang yung dalawang yan ay makuha nila. Siyempre marami tayong kailangan i-consider bago yan ay mangyari. Pero kung straight up trade ng Blackwater at TNT, hindi naman magkakaproblema. Dahil siyempre masasabi naman natin na yung mga ganyang sitwasyon ay very common na sa PBA kapag nagtitrade ang TNT at Blackwater.